we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Araw ng Martes ngayon. Martes is the best. Lahat na. Good morning sa ating mga puso. Good morning sa iyo, partner. Mamaya, the best na Oo. runner ang makakausap natin mamaya, partner. Isang Cordilleran at lalahok sa Europa. Yan, para doon tatakbo. Oo. Kaabang-abang ang kanyang kwento and of course, mapupulot na mga inspirasyon, sakripisyo. Ano nga ba yung tips? Lalong-lalo na sa ating mga kapuso na gusto rin na maging kagaya niya sa larangan ng sports na yan. Yung diet, tanungin natin mamaya. Ay, okay. Gusto ko yan. Narito na ang mga unang balita. Puspusan ngayon ang pagkakabit ng mga bagong CCTV camera unit sa Barangay 4, Dagupan City matapos masira ang ilang kamera dahil sa nagdaang bagyo. Tinamaan ang mga kable ng CCTV matapos ding mapinsala ang mga kable ng kuryente dahil sa nagdaang bagyong Egay. Ilang araw na hindi nagamit ang mga CCTV na malaking tulong daw bilang crime deterrent at crime solution. Kamakailan may isang muntik ng mabiktima ng magnanakaw matapos iparada ang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Buti na lang daw at may CCTV kaya mabilis natukoy ng mga pulis ang suspect. Nabawasan din ang nakawan sa lugar. Mga kapuso, magandang balita dahil humupa na raw ang baha sa mga paaralan sa Dagupan City. Ilang linggo bago ang pasukan sa August 29. Narito ang report. Binahang ilang paaralan sa Dagupan City sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Egay at Habagat. Pero kasabay ng pagbuti ng panahon, ang paghupa na rin ng baha sa mga paaralan. 100% na umanong humupa ang baha sa mga paaralan sa lungsod, ayon sa Schools Division Office. Kung meron mang problema, ito ang high tide na nararanasan sa ilang low-lying schools. Meron yung low-lying classroom kasi na pero parang naghanap na sila ng alternative rooms for them. Actually, yung hindi na nila ginagamit na classroom, this school year, nasolusyonan na nila. Naghanap na sila ng classroom na pwedeng puntahan ng mga bata. 7 classroom ang apektado sa high tide sa West Central 1 Elementary School. Higit 1 metro ang antas ng tubig na humuhupa rin tuwing hapon. Mabuti na lamang umano at hindi ginagamit ang mga classroom. Mula doon sa harap ng school, and then this one, talagang bahain. Matagal na pong hindi nagagamit ito, ma'am, kasi meron na tayong bagong building. Dito na po na-relocate yung ating mga SPED learners. Tiniyak ng SDO Dagupan ang full implementation ng face-to-face classes sa pagbubukas ng klase sa August 29, 2023. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Nagtulong-tulong ang ilang volunteers, magulang at mga guro sa Brigada Eskwela sa Doyong Malabago Elementary School sa Calasiao, Pangasinan. Layo nitong maihanda ang mga pasilidad, silid-aralan at iba pang mga kagamitan para sa pagsisimula ng klase sa August 29. Sa Doyong Malabago National High School, aabot sa 10 silid-aralan ang inaayos upang magamit ng mga estudyante sa pasukan. Ang ilang mga magulang taon-taon nang nakikiisa sa Brigada Eskwela bilang paraan ng kanilang pasasalamat sa pamunuan ng paaralan. Patay sinding supply ng kuryente naranasan sa Mangaldan, Pangasinan nitong weekend. Ang detalye sa ulat ni Claire Lacanilaw. Tuwing may abiso ng power interruption ng Senpelco, naghahanda ang ilang residente tulad ng inang si Jocelyn Baltazar ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ngunit nitong weekend, nakaranas ng patay sinding supply ng kuryente sa ilang bahagi ng bayan. Siyempre pag patay sindi, alam mo na, kuryente, tumataas. Hindi prepare yung mga hindi tulad nung pag nag-aabiso kasi sa kuya, sabi nila 6 to 6. Gumagawa na kami ng paraan. Ayon sa Senpelco, naranasan ang patay sinding supply ng kuryente sa ilang barangay dahil sa pagkasunod ng recloser sa substation sa bayan.
Nagkataon umano na may kasunod na scheduled power interruption sa ilang apektadong barangay kaya naranasan ng mahabang oras na kawalan ng supply ng kuryente. Nasira po yung isang circuit recloser natin sa substation natin sa Mangaldan, covering yung feeder 3. Dahil ito po ay naakyat ng pusa at nagkaroon ng short circuit, kaya nagkaroon ng trippings yung main breaker po natin at nawala ng buong bayan ng Mangaldan. Patuloy ang pagsasaayos at pagpapalit ng mga poste ng kuryente sa ilang barangay sa bayan. Nagsasagawa rin ng clustering sa mga barangay upang bigyang daan ang pagpapalit ng poste ng kuryente upang hindi sabay-sabay na maapektuhan ng scheduled power interruption ang buong bayan. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, public service announcement muna tayo sa mga kapuso natin sa Central Luzon, partikular sa Nueva Ecija at Pampanga. Magkakaroon po ng mahaba-habang power interruption bukas August 16. 9 na oras ang pag-aantala ng supply ng kuryente mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sagapan City, Cabiao, San Isidro, Jaen, San Antonio, Barangay Batitang, Zaragoza at Barangay Tagulod, Candaba, Pampanga. Ito ay dahil sa pagpapalit ng lightning arrester ng NEEC 1. Isang aksidente ang naganap sa kahabaan ng National Highway na Barangay Cabalangan, Bantay, Ilocos Sur. Makikita sa footage na binabagtas ng tricycle ang kalsada. Nakasunod ang isang motorsiklo na sinundan pa ng isang bus. Maya-maya pa nagkaroon na ng banggaan. Sa investigasyon ng PNP, pumasok sa center lane ang tricycle at motorsiklo dahil sa nakaparadang trailer sa outer lane. Nang bumusin ang bus, bumalik sa outer lane ang motorsiklo na hindi napansin ng tricycle driver. Bumangga rin ang tricycle sa paparating na bus. Sugatan ang 4 na sakay ng tricycle kabilang ang isang menor de edad. Nagtamo rin ng sugat ang rider at angkas ng motorsiklo. Nagkaaregluhan ang mga sangkot sa aksidente. Pasarapan sa pagluluto ng pansit batil patong, tampok sa kapistahan ng Tuguegarao City. Tunghayan sa report. Dinagsa ng libu-libong residente ang Pansit Batil Patong Festival sa Tuguegarao City. Nagpabilisan sa pagkain ng pansit ang bawat team mula sa iba't ibang barangay upang maisalarawan daw ang pagkakaisa na dati ay patimpalak lang sa mga individual. Ang Pansit Batil Patong Festival ay bahagi ng Pavorulon Afi Festival ng syudad na magtatagal hanggang Agosto 16. Nagpasarapan din sa pagluto ang 16 na grupo ng mga pansiterya at itinampok ang kanilang pinakamasarap na pagkain. Ayon sa alkalde ng lungsod, ang mga pansit sa syudad ay gawa mula sa pagmamahal at pagpupunyagi ng mga taga-Tuguegarao. Kumpletos recados daw at sinahugan ng emosyon. Lahat daw ay authentic at hand-tossed ang noodles. But one thing is for sure, ang aming pansit is made with Sikat ang bersyon ng Pansit Batil Patong ng Tuguegarao dahil sa mga sahog nitong karne ng kalabaw, chicharong bulaklak, pork chop, gulay, itlog at may sabaw pa mula sa pinaglutuan ng pansit. Tumanggap ng cash prize mula sa 20 hanggang 50,000 pesos ang mga nanalo sa pagluluto ng pinakamasarap na Pansit Batil Patong. Sa Pansit Eating Contest, kampyon ang Barangay San Gabriel. Ma-express yung feeling ko, sir. Basta pinaghandaan ko, sir. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, simbolo ng katatagan at disiplina sa sarili ang isang kababayan nating Cordilleran na sasabak sa World Ultramarathon Championship na gaganapin sa Europa. Para makilala siya at ibigay ang ating suporta, let's welcome Ginoong Dennis Lee. Na yung pagkabigat Sir Dennis, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Thank you very much, Sir CJ, and it's my pleasure to be here dito sa ating programa po. Okay, kwentuhan tayo. Paano po kayo nagsimula bilang isang runner? Well, actually, nag-start ito nung around 2012-13.
na I was overweight noon. Nagma-mountain bike naman po ako noon. Okay. Maganda naman yung ensayo, kaya lang pagkatapos ng mag-mountain bike, yan, malakas din akong kumain noon. So, may nararamdaman ako nung mga ganun. Parang nasasaktan ako sa mga sinasabi ninyo. Ganun talaga sa ating edad, no? So, ganyan ang nangyayari noon. So, I decided na takbo. Ilang taon na kayo, sir? I am 50 years old. I'm 50 years old. Okay, Golden Boy. Yeah, Golden Boy. Just celebrated my birthday this year. So, ayun, Sir CJ, no? I just started out, yung mga short distances, lakad, takbo, 5 kilometers until naging 10. And then, ayun na, nagjo-join na ako ng mga races. So after how many years bago kayo nag-join sa mga running events? I think it's within just 6 months or so. Yung mga short distances lang. Then my first... 5K, 10K? Mga ganon. Okay. And then after those times, sumali na ako sa longer races. Unang-una, sa mga kalsada muna. Okay. Ayan. At yung mga kasama ko, since I'm a mountain biker noon, alam ko yung mga rota. So I tried trail running na. Okay. Talon tayo dito sa World Ultra Marathon Championship na gaganapin sa Europe. Paano kayo napasali rito? Mayroon bang qualifying event? Ayan. So that's a good question, no, CJ. So actually, just to make it understandable for everyone, para sumali dito, may mga sanction races, local races dito sa Philippines. Okay. Na if an organizer would want to qualify his race para sa UTMB, ito yung Ultra Trail Mont Blanc. Okay. So that's an umbrella organization sa Europe that hosts yung World Championship ng trail running. So if a local organizer would be able to have his race qualified, no, yung mga lalahok dito, pag natapos nila, may mga points silang ma-earn dito. So pag yung points na yun, gagamitin mo pang apply or pang register. Ngayon, kung mag-register ka, may lottery pa. So medyo mahirap yung lottery kasi worldwide yan. So, mga ibang Pinoy na napipili din throughout these years. Marami rin nakapunta. So, actually, you need to qualify. Okay. Pag nagka-qualify ka sa points nila, may lottery pa. So, parang loto yan. Kung napili ka, you're really lucky. Kaya, yun ang nangyari ko. Parang butas ng karayom yung pagdadaanan mo bago ka ma-qualify sa World Championship. Yes. So, actually, yan nga. Inipon ko rin yung points ko. Okay. And then, nung I met yung criteria ng kanilang points, doon ako nag-register. And then, I waited for the results ng lottery. At noong 2020, I was lucky enough to be one of those Filipinos to be chosen. Ilang Pinoy ang sasama sa World Championship? So for now, meron tayo sa ating listahan. There are 17 Filipinos from all over the Philippines. At itong UTMB is actually the crowning glory of yung race na to. Because yung UTMB actually, Ultra Trail Mont Blanc, is actually 170 kilometers. 170? So may mga... ano yung takbo lang yun? Takbo lang po through the Alps. So that's 170 kilometers. That's the peak of this competition. May mga around 7, if I'm not mistaken, na Pinoy na qualified po. Though I'm not sure kung ilan ang pupunta. And 10,000 all over the world? Yes. So that will probably be for the 3 categories. Kasi yung UTMB may 170. Meron yung 100, which yung lalahok sasali ako doon. And meron yung 50 and 20. So okay, yung UTMB, ultra trail to eh. Ano yung bundok? Yes, sir. So, bundok talaga. Hindi patag? Hindi po patag. So, we will be going through the trails. Actually, of Mont Blanc, the highest peak in Western Europe. So, that's around 4,800 meters above sea level. So, that's the peak po. At nabanggit niyo po kanina na mayroon kayong ibibit na oras? That is 26 hours? Yes. Ibit mo yun? Sa category ko under the CCC, I'll have to finish the race within 26 hours. Kung lampas doon, out ka? Out na po. And there are intermediate cut-offs na rin. So there are certain parts of the trail na kung hindi mo natapos within that certain period, pwede ka rin pumakit. Kamusta naman po yung paghahanda ninyo? Meron ba kayong sinusunod na diet? Gusto kong malaman yung diet na. Ayan. So, I think that's, yun ang maraming nagtatanong din sa akin. Sa akin talaga, it's just eating normally, especially between races or between exercises. Andyan, kompletuhin mo yung carbohydrates, protein,
At Okay. mostly yung diet ko ay carbohydrates and protein, which would entail meat, may fruits din, may ano. Pero I'm really famous na hindi ako kumakain ng tama kung minsan. So, ayun. Nagmumukbang ka rin minsan? Minsan. Lumalamon din talaga? Oo, lumalamon. Lalo na kung mahaba-haba yung training session o kaya in between sa training. Talagang ang dami kong kinakain din lang. Kaya eat and burn ang tawag ko doon. So, kung anong kakainin mo, yun ang susunugin. Kailan itong UTMB, sir? This would be on September, actually. Yung aking race, it will start on September 1 sa akin. Okay. Marami pong nanonood na mga kabataan ngayon, mga runners din. Ano po yung life lesson na pwede mong ibahagi sa ating mga kapuso? Well, Sir CJ, being 50 years old at medyo matanda na, if I may put it there. Wag nating sabihing 50 years old. Golden boy. Golden boy. Ayan, para mas magandang pakinggan. Pakinggan. Okay. Being a golden boy, ayun. My advice to the young ones is that if you're really into any kind of sport, hindi lang takbo, hindi lang bisikleta, just try everything. No, I started late in life. I started with mountain biking and then running. Medyo nangangapa pa ako noon. But in the past years, yung advantage ko rin living in the mountains, especially sa Baguio and Benguet, na if you have the environment, work with the environment that you have. So, ayun. Any sport that would be good for you or you think na okay sa'yo, pursue it. At kung hindi naman sang-ayon yung katawan mo o kaya hindi mo rin pala hilig, try other sports. Okay. No? Don't limit yourself to one or two sports. No? Kung pwede mong lahukan lahat at makikita mo rin lahat but you can focus on one thing that you really like, stick with it. Mahal ba yung napili niyong sports? Well, akala ko nga doon, when I started out, akala ko sapatos lang, shorts at t-shirt. No? Okay na yun, tatakbo. When I started to get into trail running, yun na. So, it's just like any other sport, any other hobby. It can get very expensive kasi may equipment kang kailangan na bilhin o kaya gamitin. So, nakaipon na kayo ng ilang pares ng sapatos niyan? Ayun po, tama po. And nakaubos na rin ng maraming sapatos niyan. Alright. So, don't let the equipment stop you though. Yes. No, kung kulang ka sa try to find cheaper alternatives. Ang dami diyan the reason why sometimes that mas mahal yung mga equipment ay swerte rin tayo at may sponsor din po na that would see you as a person na okay, may potential ito, and then they would sponsor you naman po. And it's not bad to ask help from your friends to get the stuff that you kasi marami rin po mga runners lalo sa community po that they can help you. Let's say kulang ka sa sapatos or sometimes marami naman tutulong. Tutulong naman po because the community is especially yung trail running community which is quite underground na hindi masyado napapansin. A very close community yan. And I've been very lucky to have a lot of friends din who helped me out to get to this particular race. God bless them. Anyway, gusto ko malaman, meron ba kayong morning routine na pwedeng gayahin para naman makapagsimula ko sa running if ever? Meron naman. Sige. Turuan niyo po ako. So, yung basic lang po. Yung let's do yung toe stance o ganyan. So, ganyan lang. Okay. Yeah. So, just to loosen up yung ating before running. Lalo na pag kagigising mo lang. Yes, tama. Kasi you don't want to overstretch any And then ang next jump is siguro yung usual stretches, nothing very unusual. Para mahigpit Yeah. Yung suit ata natin. Parang mahigpit At yan, before you run, you have to do some stretches. Well, di natin magawa dito, but one of my favorites would be yung lunges before yung run. So, ganyan lang. Ayan. Alright. And then you just do that. Ayun. May lumagutok. May lumagutok. Left and right. Ayan. Okay. Kaya gayahin Left and nyo, right. Okay. So, do that for many repetitions and then do some stretches para to prevent injury lang. Kasi ayaw mo yung habang tumatakbo ka may lumalagatok nga, gaya ng sabi mo. Baka mahirap na. So, ayun. Stretching. And then after running,
do the same para stretching ulit. Stretching ulit para hindi para mag-cool down naman yung katawan mo. Alright. Okay, Sir Dennis, good luck po. Thank you very much, Sir CJ. Sana makapag-uwi ka ng karangalan para sa ating bansang Pilipinas. Yes, thank you very much, and thank you GMA for giving me this opportunity to share my experience. And I'm sure after the race, whether I finish it or not, but I'm still aiming to finish it. Whether I finish it or not, there will be some lessons which I am willing to share to a lot of folks. It's not a guarantee that I will be finishing it. There's a lot of factors that would be considered in this race, but overall, I'll just do my best, and we'll see how it goes. And definitely, we will see you soon after your race. Thank you very much, sir. Thank you. All right. There you have it, mga kapuso. Mr. Dennis Lee. Suportahan po natin ang ating kababayan. Suportahan natin ang galing ng Pinoy. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, halos nangalahati na tayo sa Agosto pero halos buong bansa ang tuyot mula sa ulan. Base sa datos ng Pag-asa mula August 1 hanggang August 13, makikita niyong kulay pula ang buong Luzon at halos buong Visayas. Ibig sabihin niyan, nakapagtala ang mga nasabing lugar ng way below normal rainfall amount o napakakonti ng ulang natanggap. Marami ring lugar ang ganito sa Mindanao pero may ibang areas na kulay yellow na ibig sabihin ay below normal rainfall amount o kaunting ulan ang naitala. Naitala naman sa Kasiguran Aurora ang pinakamataas na heat index na aabot sa 60 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. Pero kahit mainit ang panahon, aasahan pa rin daw ang mga local thunderstorm o ulan na dulot ng mahinang habagat. Sa ngayon, habagat pa rin ang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metra Weather, maayos na panahon ang mararanasan ngayong umaga sa halos buong Northern at Central Luzon. Pero pagsapit ng hapon, posible ng ulan sa ilang lugar. Daan-daang mga bahay at gusali na abo sa wildfire sa Hawaii at United States at South Korea nagsasagawa ng joint military drill. Tunghayan sa Globalita. Sa aerial footage ng US Civil Air Patrol, kita ang lawak ng pinsala ng wildfire na sumiklab sa Maui Island sa Hawaii. Naabo ang kanilang harbor at mga tourist spots, mga bahay, gusali, puno at mga ari-arian. Libo-libo ang napilitang lumikas para makatakas sa apoy at makapal na usok dulot ng wildfire. Ayon sa Maui Fire Department, abot sa 271 na infraestruktura ang nasira habang higit sa 70 na ang kumpirmadong namatay dahil sa insidente. Nakatakdang magsagawa ng joint military drill ang United States at South Korea sa susunod na linggo. Ang tinaguriang Ulrich Freedom Guardian Summer Exercises ang pinakamalaki at pinakamalawak na military drill sa pagitan ng dalawang bansa. Libo-libong military personnel ang sasabak sa higit 30 field training programs. Bahagi raw ito ng paghahanda ng dalawang bansa laban sa posibleng banta ng nuclear at missile threats gaya ng North Korea. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Iba't ibang Bicolano dish tampok sa Bicol Culinary Experience sa Magaraw, Camarines Sur. Tunghayan sa report. Sa pagnanais na mas may pakilala pa ang Bicolano dishes sa pamamagitan ng turismo, isang Bicol Culinary Experience ang inilunsad sa bayan ng Magaraw, Camarines Sur ng isang startup group mula sa Naga City. Sa nasabing aktibidad, mayroong chef na inimbitahan na nagturo sa mga kalahok na mga proseso at sangkap sa pagluluto ng iba't ibang putaheng Bicolano at binigyang diin ang kahalagahan ng mga ito sa kasaysayan at kultura ng Bicol region. Ang pagkakaiba ng Bicolano dishes ko yan, manghang data palagi natin niluluto natin dito. Yun, kasi marami tayong nyug dito kaya yan ang laging magilagamit natin. Kaya sa pamamagitan ng travel tech startup na binuo ni Gwen Hoson, pwede nang subukan ng mga turistang bibisita sa Naga City ang Bicol Culinary Experience na ito. That helps travelers achieve authentic local experiences
we create experiences na in partnership with locals, with local tour guides to promote local tourism. Kinalas, bopis, kinunot at sinantulan. Ilan lang ang mga ito sa mga niluto at tinikman ng mga kalahok sa naturang aktibidad. Umaasa naman ang organizer na sa tulong ng Bicol Culinary Experience, mas lalo pa mapapangalagaan at mapepreserba ang kultura at pagkakakilanlan ng mga Bicolano. Chris Novello para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. By Maya Angelou. Kumusta ka? Kumusta ka, partner? Lumagutok yung mga buto ko kanina, partner. Pag-exercise na. Nung nag-exercise ka, ako yung ninenervyos. Oo nga, baka may mga sirang stretch pa more. Oo nga, baka mabalian ako ng buto. Alam mo. Oo, alam mo, down. Wag ka na mag-down. Baka mamaya may masilip dyan. Anyway, kidding aside, suportahan natin si Ginoong Dennis Lee, isang kababayan natin sa Cordillera, na lalahok dito sa World Ultramarathon Championship sa Europa sa September. Mahal din pala yung yung sport na running. Pero syempre sabi nga niya kailangan mag-invest at saka naging inspiration niya yung pagiging masagana niya sa pagkain, yung pagiging mataba niya sa kanyang weight para mag-diet at saka ma-inspire na maging isang athlete. Ayan. Good luck! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punson. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.